kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit, kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good afternoon. At mga kapatid, Biyernes, sa ikalimang linggo ng karaniwang panahon, araw ng ating debosyon. Kaya bigyan natin ng palakpak ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mas malakas sa palakpak para sa Kanya. Alam ho ninyo mga kapatid, walang pasok, holiday, pwedeng magpahinga muna, pwedeng mamasyal muna, pero ang dalawin, ang paglingkuran, ang poong Nazareno, ang inuna at ginawa nyo pa rin. Amen? Sabihin sa katabi, God will bless you. Tandaan nyo yan. Hindi nakakalimutan ng Diyos kung paano ninyo siya ipinaglalaban. Amen? Sana kahit hindi holiday, kahit may pasok, matuto tayong tumigil, matuto tayong magpigil ng mga alam, ng mga ginagawa, at ng gusto mo para sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, nung Lunes, yun po yung aking unang araw sa aking bagong assignment sa Our Lady of Assumption Parish sana tama, Asuncion Street, Malate, Manila. Alam mo ninyo, marami akong mga kaibigang na-late dun sa aking unang misa, alas 6 ng gabi, kasi medyo looban yung aming simbahan, OLAP, Our Lady of Assumption Parish.
medyo looban. Kaya sabi sa akin, Father, sabihin mo sa bisita mo, sa Manila Zoo. Sabi ko, nakakatakot naman. Sabihin ko sa kanila, dalawin niyo ko sa Manila Zoo. Ha? Pero alam ho ninyo, pagising ko kinabukasan, ang gumising sa akin ay huni ng mga ibon, kasabay ng tilaok ng manok. Bagong lugar, bagong tunog, bagong buhay. At mga kapatid, ito ang imbitasyon sa atin ngayon ng Panginoon. Araw-araw, humanda ka sa mga bagong darating at mangyayari sa iyong buhay. Simple lang. Isang salita lang ang babaunin natin mamaya pag-uwi natin mula sa Panginoon. Ephata. Mabuksan. Be open. Araw-araw maging bukas tayo sa bawat bagong araw na binibigay, na ipinagkakatiwala pa sa atin ng Diyos. Hindi nauubusan at hindi mauubusan ng Diyos ng mga bagong bagay na pwede niyang gawin para sa iyo. Kung yung iba ayaw na, nagsawa na, ang Diyos laging may bago para sa iyo. Katulad ng ginawa niya doon sa lalaki sa ebanghelyo natin, utal, pipi. Ito yung kanyang bagong ginawa sa kanya. At katulad niya, hindi natin dapat pinangungunahan ng Diyos. Hindi yung sa paghihirap, hindi yung sa problema, sa sakit na meron ka ngayon, sasabihin mo at paniniwalaan mo yung sasabihin ng iba, wala ka na, tapos ka na, ganyan ka na lang talaga. Huwag mong pangunahan ang Diyos. Sa tamang oras, sa paraan ng Diyos, magkakaroon ka rin ng katahimikan, ng kagalingan, ng kaginhawaan, ng kapayapaan. Babalikan ko, hindi lang sa tamang oras, sa mas mabuting paraan ng Diyos. Maniwala ka, magtiwala tayo sa mas mabuti at tamang paraan ng Diyos. Kung babalikan natin ang ebanghelyo, yung pagpapagaling na ginawa ni Kristo sa may sakit ngayon, hindi kagaya sa iba. Kasi yung mga dating pinagaling niya, sinabihan lang niya, tumayo ka, gumaling na. Lumakad ka, nakapaglakad na. Ngayon, hindi agad-agad. May paraan ng Diyos para sa kanya. Kaya ganun ka rin. Huwag kang maiinggit kagad sa iba. Pag nauuna silang gumaling, guminhawa, makapag-abroad, baka iba ang paraan ng Diyos para sa iyo. Hindi agad-agad, pero darating pa rin. Kaya nga huwag mong pangungunahan ng Diyos. Kaya maraming nasasaktan, napapahamak, napapasama. Pinangungunahan mo ang Diyos. May tamang paraan ng Diyos. At hindi tulad ng ibang paraan, anong ginawa ni Kristo sa lalaki? Inihiwalay niya mula sa maraming tao bago niya pinagaling, binago at niligtas. Kaya mga kapatid, makinig po kayo. Huwag kang matakot. Huwag kang madamot kapag kumilos na ang kamay ng Diyos. Manalig ka rin na minsan para mabawasan man lamang ang hirap, ang kalungkutan mo, kinakailangan mong ihiwalay. Ilayo ng Diyos sa mga bagay, sa mga tao, sa lugar na hindi tama para sa iyo. Sometimes, your disappointment is God's
appointment to you. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, huwag natin kalilimutan na walang sakit ang hindi kayang pagalingin ng Diyos. Walang problema o paghihirap ang hindi kayang tapusin ng Diyos. Walang mali ang hindi kayang itama ng Diyos. At walang masama ang hindi kayang baguhin ng Diyos. Kaya mga kapatid, may pasok man o wala, busy ka man o hindi, tuwing may nawawala, tuwing may nababago, huwag kang magtatampo kay Kristo. Sa kanyang mas tamang oras at mabuting paraan, ililigtas ka ng Diyos. Amen.